First Lady Liza Marcos galit kay VP Sara Duterte. Tinawag umano na bangag si President Ferdinand Marcos Jr. Budget din. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Sa gitna ng umiikot na espekulasyon hinggil sa tensyon sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte, ibinunyag ni First Lady Liza Marcos ang kanyang umuusbong na pananaw kay Vice President Sara Duterte. Binasag ng First Lady ang kanyang katahimikan para atakihin si Vice Presidente Sara Duterte sa isang revealing, no-holds-barred interview sa broadcaster na si Anthony Taberna. Nagpahayag siya ng pagkadismaya sa isang umano'y insidente, kung saan si Duterte, na hawak din ang posisyon ng Education Secretary, ay pinagtawanan umano ang isang rally kung saan inakusahan si Pangulong Marcos ng paggamit ng droga. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon mo din. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Sa isang punto sa rally na yon, inakusahan ng former President Rodrigo Duterte ng isang drug addict at tinawag na bangag. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Ayon kay Liza, nakita niyang natawa ang Vice Presidente sa suntok ng kanyang ama sa isa sa mga video feed. Isang tugon na hindi maganda sa kanya. Ipinarating ni Liza ang kanyang pagkabigo na binibigyang diin ang proteksyon ng kanyang asawa kay Duterte, na dati nilang kaalyado. Tinukoy ni Liza ang isang kamakailang rally sa Davao City kung saan inakusahan ng ama ni Duterte na si dating Pangulong Rodrigo Duterte si Marcos ng pagkalulong sa droga. May drug addict tayo na presidente po. Yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Naalala rin niya ang kanyang kabaitan noon kay Sara, na tumakbo bilang Vice Presidente sa ilalim ng alyansa ng UNITEAM, na pinamunuan ni Marcos noong 2022, bago ang panayam ni Taberna. Isang video ang kumalat online na naglalarawan sa maliwanag na pagwawalang bahala ni Liza para kay Sara, na nagpapataas ng espekulasyon tungkol sa kanilang mahirap na relasyon. Sa video mula sa Radio Television Malacanang, binati ni Marcos si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang Vice Presidente bago sumakay ng eroplano patungong Vietnam. Sa tabi ni Marcos, si Liza ay nagsimulang lumipat patungo sa boarding ngunit bumalik upang salubungin si Bersamin na may halik sa pisngi nang mapansin ang kanyang asawa na nakikipag-usap pa rin kay Sara. Pagkatapos ay tumuloy na siya sa eroplano. Ang mga alingaungaw ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kaalyado ng Pangulo ay lumitaw nang ang ilang mga mambabatas ng administrasyon ay nagredirect ng mga kumpidensyal na pondo mula sa mga ahensya sa ilalim ng pamumuno ng Vice Presidente. Inakusahan ng Elder Duterte ang pinsan ni Marcos, si Speaker Martin Romualdez, ng maling pangangasiwa ng discretionary funds, na nagpapakilala sa House of Representatives bilang malalim na katiwalian. Gayunpaman, muling pinagtibay ni Marcos ang lakas ng alyansa ng UNITEAM sa isang press briefing sa Hawaii noong Nobyembre. Noong Enero, idineklara ng dating Pangulo sa isang prayer rally na si Marcos ay nalulong sa droga at iginiit na ang panibagong pagtulak para sa pagbabago ng charter ay naglalayong palawigin ang mga limitasyon sa termino ng mga opisyal. Iniugnay niya na ang pag-uugali ni Marcos ay posibleng epekto ng paggamit ng fentanyl. Nagpumilit si Duterte sa kanyang verbal attacks, na binansagan ang presidente na isang CRY baby at pro-America nitong unang bahagi ng buwan. Bilang tugon, umiwas si Marcos sa mga personal na pag-atake, binibigyang diin ang kanyang pagtuon sa ibang mga bagay, bago pa man maupo sa pagkapangulo noong 2022, si Marcos ay sumailalim sa mga batikos ni Duterte, na naglalarawan sa kanya bilang spoiled at isang weak leader, na may hindi nalutas na mga issue.